What's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, well, magaling din mang-asar, no? Itong si PBBM. Kung ang nang-aasar lang no na itong si former President Duterte, abay, mas malala kung mang-asar. At talagang mauurat dito ang kampo ni former President Duterte. So ngayon nga po mga minamahal, sinagot na ng ating Pangulo ni PBBM ang destabilization effort na ginagawa ng kampo ni former President Duterte sa pamamagitan ng paggamit nila sa kanilang mga frontman. O, sino yung kanilang mga frontman? O, yan, si Ungab, tapos itong si Attorney Vic Rodriguez. Yan yung mga taong hindi na pagbigyan eh. Well, actually, maganda yung strategy nila, no? Para hindi mapuntuhan itong si Digong, gumamit siya ng kanyang mga attack dogs. Which is ito namang mga attack dogs na to, nagpagamit rin naman for popularity. E ang problema, hindi kayo na-mention ng ating presidente. Hindi minention yung mga pangalan ninyo. So, paano kayo sisikat? Pinatulan kayo pero hindi minention yung pangalan ninyo. So, hindi kayo makakasama sa Magic 12. Yan kasi yung ano nila eh, yung patakaran nila mga minamahal, yung traditional kind of politician, yung para maging successful yung name nila, tumanyag yung kanilang pangalan, maninira sila. Eh, ang problema, yung sinisiraan nila, hindi naman pikon. Diba? Eh, ngayon, sa ginawa ng ating presidente, mas lalo silang mapipikon. Dahil pinatulan sila, pero hindi ni-name drop yung pangalan nila. So, it means, hindi din sila makakapag-benefits sa ginawa nila na pagkaso dito kay President Bongbong Marcos. Eh, alam naman ninyo, di ba, mga minamahal, na nag-file itong si Attorney Vic Rodriguez at itong si Ungab doon sa korte. Dahil dinideclare nila na labag daw po sa batas ang ginawa, yung mga blank papers na yan doon sa bicameral report. Eh, ang problema dito, bakit nila dinadamay si PBBM? Eh, yung sa BICAM, yung mga sakop nun, mga kongresista. Diba? At paano ninyo madideclare na unconstitutional ang bicameral report, eh hindi pa naman yun batas. Okay sana kung batas eh, kaso hindi naman batas. So, paano magiging unconstitutional? Diba? Anyway, mapapahiyain lang naman talaga sila yan kapag umabot yan sa korte. So anyway, basahin natin. Sabi dito, we shut down everything. Marcos says if Supreme Court rules versus 2025 budget. So sa madaling sabi, sige nga, manalo nga kayo sa Supreme Court, okay, we shut down everything. O, diba, lakas mang asar. O, kayo yung mamamahala, kayo na yung ibibigay namin lahat sa inyo kung mananalo kayo sa Supreme Court. Diba? Sa ruling ng Supreme Court, kung mapatunayan man ninyo na ako ay merong kasalanan, we shut down everything. Sige, bahala na kayo na yung kumilos. Diba? Talagang masaya na sumagot na ang ating Pangulo. Masaya. Ang problema, paano magiging masaya? Hindi nga na-mention yung pangalan nila eh. Diba? Sabi dito, the government will shut down everything if Supreme Court's rule in favor of petitioner challenging constitutionality of 2025 General Appropriation Act or GAA. Diba dapat BICAM yun? Ba't ano yung sinasabi nilang GAA? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said in Cebu City on Thursday. Lakas din mga asar ni PBBM. No? Ito yung sagot ninyo na gusto, di ba? O mamaya may magko-content dyan. Marcos, walang plano sa ating gobyerno. Alam na natin yan. May magko-content dyan. PBBM, Bangag Jr., Adik, Marcos, walang plano sa gobyerno. Ipapatumba ang gobyerno. Yan, maririnig natin yan maya-maya mga minamahal. Yan kanilang mga sinasabi. Anyway, pasensyahan nyo na. Hindi pa kasi, nagsuswell pa kasi yung bandang baba ng eyelid ko. Pero, medyo okay naman na siya. 'Di ba? So, hanggang ganyan pa lang. Hindi pa natin kayang sumingkit tayo, no? 'di ba? Anyway, mga minamahal, yun. So, kapag nanalo sila, okay, sige, kayo na. Ayaw na namin. 'Di ba? Yan naman yung gusto ninyong marinig. Ngayon, ang kailangan dito na patunayan ni Attorney Vic Rodriguez at ni Ungab na totoo yung kanilang mga accusation. Ang problema kasi, yung mga dala nilang dokumento, bicameral reports, yun. Diba, mapapahiya talaga sila mga minamahal. Sa ginagawa nila, mapapahiya sila kasi literally, na yung motivation nito is to character assassinate, to destabilize the president. Diba, halata naman? Alright. Basahin pa natin ha.
No, we shut down everything. I guess that's what they want. Wow. Diba? Oh? Yan kasi yung gusto nila eh. Sige, we shut down everything. They want the government to cease working. So, yung matuloy yung kanilang destabilization na ginagawa so that their destabilization effort will succeed. Talagang alam ni PBBM, no, natunugan agad ni President Bongbong Marcos kung ano yung gusto nilang mangyari. Actually, matagal na to eh. Hakbang ng Maisog era, last year, January. Diba? Tandaan ninyo, mga minamahal, yung bangag addict issue, tas pulburon, tapos kay Jonathan Morales, umabot sa punto ng mayroong issue sa West Philippine Sea, diba? Kay Kibuloy, tapos may kinakausap na mga active PNP at former military. So, napakalinaw. Diba, na gusto talaga nilang pabagsakin ng gobyerno. So ngayon, pinagbibigyan sila ni President. Okay, kapag kayo nanalo, we will shut down everything. Kayo na. Sige, bahala paubayan na namin sa inyo. Kayo na, total, magaling naman kayo, diba? O sige, go na. Anyway, last Tuesday, Davao Representative Isidro Ungab and former Secretary Vic Rodriguez and other petitioner raised several violations of the Constitution with the approval of 2025 budget, including the supposed blank items in the bicameral conference committee report of the spending plan. Alam nyo, itong issue dito sa BICAM, pinapalaki lang nila para yung issue ni Sara Duterte sa impeachment, issue ni Vice President Sara Duterte sa pangungulimbat sa Kaban ng Bayan mawala at mailipat dito kay PBBM sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. I hope you get it, mga minamahal, na syempre medyo lie low yung name ngayon ni Sara Duterte at bumababa yung kanyang survey dahil nga sa confidential funds issue. I think maybe yung ginagawa nila Ungab, nila Vic Rodriguez ay pagtakip, diba? Pagtakip sa kalokohan ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Sa kanyang confidential and yung issue niya ngayon sa impeachment. So, tinatakpan lang nila. Which is magaling din naman yung kanilang plano. Ang tanong, natakban ba? Hindi. Mas lalo pang naungkat yung issue dito kay Sara Duterte. To the point na tingnan nyo bukas, merong mangyayaring rally, January 31. People head sa, monument. Diba? Saan ba yun? Sa QC ba yun? Nakalimutan ko na. Basta sa monumento. Kita-kita tayo dyan tomorrow. Alright. Name has responded to the petition that were House of Representatives headed by Speaker Ferdinand Martin Romualdez and the Senate Philippines represented by Senate President Francis Escudero and Executive Secretary Lucas Bersamin. Di ba ang pinupoint out ninyo yung bicameral? Yung bicameral house yun eh. So, ba't napunta dito sa GAHA? Ang labo din itong mga kupal na to no? But in an ambush and review, Marcos said that the government had a solid footing in terms of constitutionally, which is good. Kasi yan yung wala si Sara Duterte. Well, the Soldier General Menardo Guevara, of course, there will be one who will argue for the government. And it tells me, Soldier Menardo, that we are on solid footing in terms of constitutionally. He explained. Alright? So, nagigets ninyo? So, pinatulan sila ng ating presidente by saying na, sige nga, manalo kayo, sige kayo na, total magaling kayo, o sige, ipapaubayan na namin sa inyo kasi magaling kayo, diba? So, inaasar kayo ng presidente. Ang problema, yung mga dala ninyong reports ay medyo hindi kakasa. Kung sakaling ipakulong nyo man, itong ating Pangulo or i-impeach, hindi kakasa yan. Bakit? Dahil unang-una, paano magiging unconstitutional? In the first place, dokumento lang naman yun, hindi pa naman batas. Kung batas yun, pwede. Kaso hindi So, nagigets ninyo mga minamahal that this kinds of effort is to, destabilize, to character assassinate, para yurakin din also yung reputation ng ating presidente. Diba? Napaka-basic. Yan naman talaga, kahit aminin man nila sa hindi, yan yung nakikita natin. Alright, mga minamahal. Anyway, so, pengi lang po ako ng comments. Yan, mahalaga yung comments ninyo tapos pindutin nyo yung like, tapos share, diba? Para po sa ating magiging updated kayo sa ating susunod na gagawing video. Ingat mga kababayan.